Hello, kumusta po kayo? Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang purihin ng Panginoon, narito na naman tayo sa ating morning devotion. At pinamagatan po natin ang ating devotion na arrogance and pride. Ang verse po natin ay mula sa Proverbs chapter 8 verse 13. And the fear of the Lord is to hate evil, pride and arrogance, and the evil way, and the perverse mouth I hate. Amen. So basahin po natin yung ating devotion dito sa Our Daily Bread. Sabi po ng author, in the Screwtape Letters written by C.S. Lewis, a senior devil urges his young protege to divert a Christian's thoughts away from God and focus instead on the faults of the people around him at church. During a Sunday service, I found myself distracted and somewhat annoyed by a person near me who sang loudly off key and was out of sync during the unison readings. But when we bowed our heads for a time of silent prayer, it struck me that the Lord must surely be more pleased with that other person's heart than with the judgmental feelings he saw in mine. A few days later, I happened to read Proverbs chapter 8 and was struck by verse 13. Pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. Throughout this chapter, wisdom calls us to gain an understanding heart. In verse 5, ang sabi po, O you simple ones, understand prudence, and you fools, be of an understanding heart. And to find life and obtain favor from the Lord, sa verse 35. Sabi po, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. The alternative is to go through life with a superior attitude while dying inside in the process. Sabi po sa verse 36. But he who sins against me wrongs his own soul. All those who hate me love death. Pride is a sword that wounds the person who uses it, along with those against whom it is used. Arrogance robs us of all God longs to give us, but by humility and fear of the Lord are riches and honor and life. In Proverbs chapter 22 verse 4, basahin po natin. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Ayan. Amen. Pride brings shame and humility brings wisdom. Purihin ng Diyos. So, pag tayo po ay nasa church at ang nakikita po natin is yung mga fault ng mga tumatayo, yung fault ng mga kasama natin, fault ng katabi natin, yung nasa likod natin. It's the work of the devil urging us na alisin yung focus natin sa Panginoon, kundi mag-focus dun sa mga nasa paligid natin. Ano po? Kasi if we are truly focused on the Lord, His words, or sa pag-worship sa Kanya, hindi natin mapapansin yung mga nasa paligid natin. Ano po? So, sabi po ng author dito, during Sunday service, nadidistract siya at parang naiirita siya dun sa katabi niya na malapit sa kanya na sintonado pag kumanta. At nung nagbabasa na ng unison readings ng Word of God, hindi siya sabay dun sa karamihan. Ano po. So, nung time na ng silent prayer, nung nagpe-pray na sila, nirebuke siya ng Panginoon. Ano po. At naisip nga niya na maaaring mas kinalugdan pa ng Diyos yung kapatid na sintonado at hindi makasabay sa unison readings kesa sa puso niya na napaka-judgmental. Ano po. So, at yun, a few days later nga ay nabasa niya daw itong sa book of Proverbs chapter 8. At yun, nabasa niya yung pride and arrogance in the evil way and the perverse mouth I hate. So, yun po ay pagtuturo sa kanya ng Diyos. Ano po. Maraming beses din po na naranasan ko ito personally na nasa loob ng church, yung gusto mong mag-focus sa Word of God. Tapos maya-maya nadidistract ka na, madalas madidistract ng cellphone, minsan madidistract ka ng mga nagkukwentuhan sa likod. Tapos ayun pa, yung minsan, feeling mo naman ang ganda ng boses mo, makajudge ka doon sa katabi mong sintonado. Andun po yung andun po yung lagi yung natin, yung pride and arrogance sa ating puso na thinking that we are always better than others, na para bang pag hindi sila nakaabot sa ating standard ay parang naiinis tayo, So those are ways of the devil, Hindi po dapat ganun ang puso ng isang Kristiyano. At yun nga sabi niya dito, mas ayaw po yun ng Panginoon, sabi niya sa verse 13.
pride and arrogance and the evil way and the perverse mouth I hate. So ayaw po yun ng Panginoon, hindi po yun ang gusto niya para sa atin. Ano po, ang nais po niya, yung sa verse 5, magkaroon po tayo ng understanding heart. So maging maunawain po tayo sa paligid natin. Kasi kanya-kanya nga po tayo ng gift. Oh, praise the Lord kung maganda ang boses mo. Kung yun ang gift mo, ano po. Pero yung kapatid, kung hindi yun ang gift niya, who are you para pagtawanan siya or para i-berate siya? O maliitin siya, ganun. Kung ikaw hindi mo naman gift ang pagsasalita sa unahan at siya magaling doon, so paano yan? Ma-appreciate mo ba kung i-berate ka niya? Matutuwa ka ba kung minamalit ka niya? Ito, hindi marunong magsalita sa unahan. Ano ba yan? Hindi man lang makapag-diretso ng salita. Lagi na lang, yung patigil-tigil magsalita. Di ba masasaktan tayo? So, ganun din sa ating mga kapatid. Wag din tayong ganoon. At kahit pa hindi natin siya sinasabi vocally, ay alam ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso. So, pag ganun karami yung laman ng ating puso, ng ating isipan, hindi po nalulugod ang Panginoon kasi ayaw niya nga po sa mga ma-pride at mga arrogante. Sabi po dito sa ating devotion, pride is a sword that wounds the person who uses it, along with those against whom it is used. So hindi lang naman yung pagka tayo ay ma-pride pag ganun ang attitude natin. Hindi lang naman yung tao na minamaliit natin ang nasasaktan or nasusugatan, pati din naman tayo Kasi pagka lagi nating inaalagaan yung pride sa ating puso, yung arrogance sa ating puso, lalaki at lalaki yan. Alalahanin po natin yan po ang dahilan kaya po nagrebelde si Lucifer sa Panginoon because of pride and arrogance, kasi napakaganda ng pagkakagawa sa kanya, kumbaga nasa kanya na lahat. Kumbaga nagkaroon siya ng kaisipan na kaya niyang pantayan ng Diyos or kaya niyang higitan ng Diyos. So, kaya mag-ingat po tayo kasi ang pride po, lagi pong ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus ay humility or pagpapakumbaba. Ang pride po ay galing po kay Satanas. Hindi po yan galing sa Diyos. So kung meron man tayong mga magagandang qualities or mga gifts, talents, hindi po yun dapat maging dahilan para tayo ay maging ma-pride or maging arrogante or magkumpara ng sarili natin sa iba. Ang po nun is i-glorify natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon dun sa gift na ibinigay niya. Ibalik natin sa Kanya yung glory kasi siya naman ang nagbigay niyan. So opposite naman yung gusto ng diablo at yun yung madalas nating ginagawa na pag nakakagawa tayo ng maganda, yung glory ay sinasarili natin ay magaling kasi ako. The best kasi ako, ganun. Kaya ngayon, ang tendency pag nakakarinig tayo ng hindi natin kaparehas, naiirita tayo or naiinis tayo. So that's another parang result ng pride or arrogance sa ating puso. Now, kung ganun po ang nararamdaman natin, nakaramdam na tayo ng ganun kasi minsan hindi natin ma-filter, bigla na lang papasok sa kaisipan natin, ano ba naman to si Kuya? Sintonado na. Pag ganun na po yung nasa isip natin, i-rebuke po natin kaagad. Ipanalangin po agad natin, hingin natin ang tawad sa Panginoon at hingin natin ang tulong ng Panginoon na baguhin yung ating kaisipan, yung ating puso. Huwag na po natin i-enjoy yung pagmamaliit sa mga kapatid or sa ibang tao. Mag-repent po tayo kaagad at alalahanan natin itong mga salita ng Diyos na ating nabasa sa Proverbs chapter 8, verse 5, verse 13, sa 35 and 36, At yung sa Proverbs chapter 22 verse 4 na by humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. So lagi ang kalooban po ng Diyos para sa atin ay humility. So alalahanin natin lagi yung mga ganitong salita ng Diyos para ma-remind tayo, ma-rebuke tayo na hindi ito kalooban ng Panginoon. So huwag na po natin hayaan na tumagal pa siya. Minsan ikukwento pa natin sa iba. Nakadamay pa tayo ng ibang kapatid. Alam mo ba kanina, kumakanta ng In Jesus Name. Si Kuya, todo kanta, wala naman sa tono. Mga ganun, nandamay pa tayo ngayon ng iba. So, dalawa na kayong judgmental ngayon. So, huwag po tayong ganun mga kapatid. Kasi, pagka biniberate po natin or minamaliit natin yung ating kapatid, kahit na hindi niya alam, merong nasasaktan, ang Panginoon. Nasasaktan ang Panginoon. And syempre, eventually, baka marinig din or malaman din ng kapatid yun. So, ano yung magiging effect nun sa church, di ba? Ngayon, viral na viral yung mga videos na yung mga Christian na parang napaka-judgmental nila, Alalahanin po natin, ang mga tao po na nasa simbahan, hindi rin po sila perfecto.
ang mga tao sa simbahan, hindi po porke pumasok sila diyan sila ay holy na. Sila po ay tao din at nagkakasala, ano po. Ah, hindi porke parang regular attendee tayo or masigasig tayo sa pag-attend ng gawain, eh, may karapatan na tayong mangmata ng iba na hindi umattend ng gawain. Kasi hindi mo alam ang puso ng ibang tao, ano po. At kung titignan natin kung gano'n ang ating attitude na mapaghusga tayo ng kapwa, pagbubuksan ng ating puso, makakasiguro ka ba na mas malinis yung puso mo kaysa sa kanya? Alisin po natin yung gano'ng pag-uugali. It's not for us to judge, ano po. Hayaan natin ang Panginoon ang humusga kasi siya yung nakakaalam ng lahat. Hindi rin natin alam kung anong pinagdadaanan ng kapatid na ginajudge natin. So, yung katulad nun yung mga nag-viral na yung about sa paglipat daw ng church, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan ng kapatid, ano po. There are many reasons po para lumipat ng church. Hindi po natin pwedeng husgahan yung mga kapatid na nagde-decide na lumipat, ano po. It's between them and the Lord na lang po, ano. Hindi tayo katulad ng Diyos na nakakabasa ng puso at isipan ng tao. So, leave it to the Lord. Hindi natin trabaho yan. Ang trabaho na binigay sa atin ng Panginoon, ipakalat ang kanyang salita, ano po. Hindi po magpakalat ng mga masasamang salita. So, ayun, nawa po tayo po ay may natutunan sa araw na ito. At nawa tayo man ay maraming mga talents or wala man tayong katalent-talent, lagi pong makikita sa atin yung humility, ano po, na nanggagaling sa ating Panginoon. Pride brings shame and humility brings wisdom. Lagi po tayong humingi ng tulong sa Panginoon na bigyan tayo ng kapakumbabaan, ano po. So, purihin ang Diyos at sa lahat ng mga talento na binigay niya sa atin, lagi nating ipagpasalamat sa Diyos, lagi nating ibalik sa Kanya ang lahat ng glory. Huwag nating isi-savor lahat or enjoy lahat ng papuri, ano po, kasi doon po tayo nagde-develop ng magsisimula na magkaroon ng pride, ano po. Pagka ini-enjoy natin yung lahat ng sinasabi sa atin ng mga tao. So, laging ibabalik ang papuri sa Diyos. Amen. At yun nga, tulad na nabanggit ko kanina, lagi nating i-review ang ating sarili once na nakapag-isip na tayo ng paghuhusga sa iba. Ano po, agad-agad i-review natin ang ating sarili kasi gawa yun ng diablo. Ibig sabihin, na-influensyahan ka niya. So, i-cast out natin at humingi tayo lumapit tayo sa Panginoon. Ano po. Amen. Let us pray. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ang aming puso, kadalasan, Panginoon, ay nagiging pride, bayabang, nagiging arrogante, Panginoon. At alam naman namin, Panginoon, na hindi po ito kaluod-lugod sa inyo. Subalit, nag-struggle po kami, Panginoon, na mawala ito sa amin, Panginoon. Itong pagiging judgmental namin, Panginoon, pagiging mapangmata namin ng kapwa. Help us, O Lord, to change our ways, Panginoon. Alisin niyo po itong mga pride and arrogance sa aming puso, Panginoon, and palitan niyo po ng humility, Panginoon, and help us to recognize that you are the source of everything, Panginoon. Kung meron man po kami na wala ang iba, ay dapat po kaming magpasalamat sa inyo, Panginoon. At dapat din po namin ipagpasalamat, Panginoon, yung mga bagay na meron sila at wala kami, Panginoon. Sa lahat nga po ng bagay, O Lord, kailangan ay ibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri. At nawa, Panginoon, day by day, tulungan niyo po kami na patuloy na lumakad nang may kapakumbabaan, Panginoon, sa lahat ng oras. Kami man ay nasa simbahan or sa labas ng simbahan, sa aming mga trabaho man yan, sa aming mga tahanan, lagi pong mangibabaw sa amin, Panginoon, ang pagiging pakumbaba, Panginoon, sapagkat iyon po ang inyong kalooban para sa amin, Panginoon. And we rebuke, Panginoon, ang mga gawa ng diablo sa aming buhay na nag-feed sa aming pride and arrogance, Panginoon, in Jesus' name. Nawa, Panginoon, ito po ay hindi mamayani sa puso ng mga Kristiyano, Panginoon. At nawa, O Lord, itong mga bagay na ito, Panginoon, ay hindi po makita sa amin at mag-cause ng katitisuran sa ibang tao, Panginoon. Lalo na po sa mga bago pa lamang mananampalataya or sa mga hindi pa nananampalataya, Panginoon. At nawa, hindi ito yung makita nila sa amin at mapigilan, Panginoon, yung paglapit nila sa inyo, Panginoon. Nawa, ang makita nila ay ang humility na ipinakita ng aming Panginoong Jesus. At tulungan niyo po kami, Panginoon, bilang mga anak ninyo, not to spread negativity, Panginoon, not to spread yung mga masasamang bagay or masasamang salita, Panginoon, but to spread your word and the good news, Panginoon, sa lahat ng mundo. Purihin ka, O Lord, we pray all of this in Jesus' name. Amen. So yun, maraming salamat po, mga kapatid. Nawa meron po tayong natutunan. Ingat po tayo sa maghapon. Saan man kayo naroon, nawa magpalain kayo ng Panginoon. God bless po.